Praise the name of the Lord. Glory, hallelujah. Ama naming Diyos, may God ay nagpapasalamat sa iyong pagsama sa amin sa lugar na ito, God. Tunay, O Lord, na naniniwala kami, Panginoon, na meron ka pong plano sa aming mga buhay kung bakit kami, Panginoon, ay pinili mo na makasama sa camp na ito, God. At Lord, hindi kami uuwi, Panginoon, nang walang daladalang pagpapala, O God. Lord, uuwi kami, Panginoon, na punong-puno, O God. Hallelujah. Sapagkat mula sa oras na ito, God, pagpapalain mo kami, O God. Hallelujah. Lord, salamat sa iyo. At nawa, Panginoon, sa gabi ito, God, malaya ka pong kumino sa aming kalagitnaan, O God. At bilang lingkod mo, Panginoon, gamitin mo po ako, O Diyos, at daluyan, O Diyos, ng iyong pagpapala, ng iyong mensahe sa gabi ito. Maraming salamat. Patuloy, O God, ang pagkilos mo, O God, ng iyong banal na Espiritu, ang patuloy na maghalik sa amin sa lugar na ito. Maraming salamat. Minsan pa, pinupuri ka namin, sinasamba sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sige po, mga kapatid na po tayo. So ano pong topic natin ngayon? Tithing. Amen. Pag-iika po. Sino po nag-iika po dito? Amen. Praise the Lord. Marami na pala. Hindi na siguro ako mahihirapan dito na sabihin pa na mag-tithes. Amen po ba? Kasi dami lang nag-i-amen eh. Ayan po. At ang natin itong topic ay sa tithing. Ayan po. Dito na po bang ayan, tithing o ikaw po ang sinasabi sa Malakias chapter 3 verse 10. Ayan po. Tithings. Alam niyo po, sa amin, sa Mauban, noon, hirap ako, hindi ko alam kung paano i-share itong tithings. Sapagkat, sa simula pa ko, parang ang hirap ituro. Kasi iba ang tao kapag ikaw po ang sinasabi, pagka-tithes. At alam niyo po, ang number one na tumutulig sa akin ito sa pagbibigay, lang itong una, ay tatay ko. Bata pa po ako noon, at lagi ko narinig, sinasabihan yung tatay yung nanay ko, yung pera mo, binibigay mo doon sa pastor nyo, pinapayaman nyo yung pastor nyo. Sabi ka, pinapayaman. Kaya, yun po, lumaki ako na, napatakot akong ituro yung tithing. Kasi, baka sabihin ng mga tao, kapag tinuro ko yung pagta-tithes, gusto kong payamanin nila ako. Sabi ko sa kanila, nung ituro ko ito ng tithing, sabi ko, nagkakamali kayo kung sinasabi niyo gusto niyo akong payamanin. Kasi, huli na kayo. Mayaman na ako. Tapos sa pangalan iba, nagdidisagree, mayaman. Claim ko po yun, mayaman ako ako. Maaaring hindi ako kasi yaman ng iba. Pero mayaman na ako. Amen. Claim ko natin, alam niyo po, sabi nga, makapangyarihan yung salita na lumalabas sa bibig natin. Kung negative, wala kang matatanggap. Alam niyo po, isang book nga nalabasa ko. Nasabi niya, stay away from negative people. Kasi wala silang walang ibibigay na maganda sa'yo ang mga negative people. Mga nega, lagi na lang wala tayo magagawa, magtiis na lang tayo dito kasi ganito lang tayo, mahirap lang tayo, mamatay tayo, mahirap! Kasinungalingan. Anong sabi doon? I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amen. Napakaganda ng plano ng Diyos para pakinggan mo yung sinasabi ng negative people. Nasa katabi mo ba yun? Praise the Lord. Wala. Sapagkat kung nasa katabi mo yan, lumipat ka ng upuan. Mahirap! Yung pakikinggan mo yung sinasabi ng negative people, nako, sa halip na lumabas ka, nagbayad ka ng magkano dito? 1.5.
Nakikita niyo yun? Mahal ba yung mura? Ayan. Sabihin natin yung iba talaga, pinangutang, ipinagsulisit, para maka-attend ka rito. Tapos, pakikinggan mo lang yung sinasabi ng negative people. Ay, kawawa ka naman. Hirap-hirapan ka nang pumunta rito. Alam niyo po, pumunta kami rito. Ano nangyari sa amin sa daan? Nag-overheat yung sasakyan namin. Pagdating pa dito sa malapit na dito, nahulog pa sa palayan kasi sumabog yung gulong. Ganoon kahirap yung pagpunta namin sa lugar nito. At alam niyo po ba, sabi ko nga, yung palang pagpapastor, hindi lang pag-preach. Kailangan mag-drive ka rin ng napakalayo. Nata-drive mo, jeep. Ang sakit sa katawan. Magdating ka dito, sabi sa amin ni Captain, tinext niya ako, Pastor, why are you so sad? Hindi ako sad, pagod lang. Ayan po, yun pala, kailangan mo rin talaga, kailangan mong gawin yun para sa ministry. Yung, sabi ko dito sa camp, ang sarap maging pastor. Bakit? Kasi, ang dami nag-bless, ang dami nagkakamay. Wow, pastor ako Alam niyo po yun, napakasarap ng pakiramdam. Pero pag sa labas, hindi ganoon kadali magpastor. Kapag may problema na, kapag may nag-aaway ng miyembro mo, kapag may kailangan yung simbahan, may kailangan yung miyembro mo na lagi sa, Pastor, pautang. Kakamukot ka. Ayan, sige. Kasi ministry. Yung pastor. Hindi naman ginagawa natin. Kapag anak tayo ng Diyos, mayaman tayo. Yan nga yung plano lang sa atin ng Panginoon Kung hindi tayo yayaman, check natin yung sarili natin. Kasi sabi ng Lord, yung plano ko sa'yo, pagpalain ka. Paano kung hindi ka pinagpapala? Check mo, baka hindi ka nagpapalo sa God's plan. Amen? Topic natin ngayon, following God's plan. At yung kanina nga po yung mga nasa grupo ko, tinanong ko sila, ano bang nangyari sa inyo doon sa following God's plan part 1? Kasi sa akin, yung sasabi ko napakalaki yung ginawa ng Diyos sa akin. Last 2009, Celebrate Camp. Yun po ay hindi ko makakalimutan ng camp. At yung following God's plan, ay ito po ay inire-recommenda kong basahin ng mga taong naghahanap kung anong plano ng Diyos sa buhay niya. Sapagkat tuwirang nagdidirekta kung ano ang dapat mong gawin sa buhay mo. Amen. At yan po ay masasabi ko kung totoo kasi naranasan ko mismo. Hindi ako nagbubulaan dito. Kung alam niyo po yung bulaan. Ano po yung bulaan sa salitang mauban? Sinungaling. Hindi po ako nagbubulaan dito. Hindi po ako nag-effort na pumunta dito. Mag-necktie ng ganito. Ako po nabanggit sa inyo kanina na dapat kanina pa ako dito nasa harapan niya Alam niyo po ba, nagtatatalo lang kayo, ganyan ako hindi ako nagkakaganon Pero kanina, nagkaganon ako. Pero lapitan ako ni Pastor. Pastor, magtuturo ka naman. Ganun ba? Dali-dali mo ako labas. Nagpa-plancha ako doon. Dalawa yung pinaplansya ko, yung suit ko kanina. Tsaka ito, kaya pala, hindi matutuloy kanina. Kasi ngayon, kaya dalawa. Ng Panginoon. So, hindi po mapipigilan ang mensahe ng Panginoon para tayo pagpalain. At alam niyo po, itong tithings, wag po ninyong hindi gagawin. Amen. Yun nga pong ikalawa. Amen. Ayan, ano ba yung tithes na sinasabi? Ikapo. Sa Tagalog, ikapo. Ayan, kalimitan naririnig yan sa mga Iglesia ng Cristo Ikapo. Nagbigay ka na ba ng ikapo? Ano ba ang ikapo? Sabi sa Bilang 18:28, sa gayong paraan, kayo man ay maghahandog. Ito po yung sinabi sa mga Levita maghahandog ng ikapo kay Yahweh sa pamagitan ng ika-10 bahagi ng tinatanggap ninyo. Ayan, yan po yung tithes. Isabi po doon, ika-10 bahagi, 10% ng income mo nang pumasok sa'yo. Kaya, every time na pumasok sa'yo na pera o kung anumang bagay, yung ika-10 bahagi, hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Akala mo lang
sa'yo, pero hindi. Yan. Alam mo lang. Minsan, natatakaw ka dun sa 10% eh. 10% nga lang, eh, yun na nga yung 90% eh. Alam niyo po ba sa pagnenegosyo? May negosyo po kami, mapanggit ko lang po. Kami po ay dealer po kami ng smart load. Amen. At alam niyo po ba kita namin doon? 2% lang. 2% lang ay napakalaki na po ng 2%. Kung makabenta ka ng 1 milyon, magkano yung 2% nun? Amen? 2%. Eh ito, ang hinihingi lang ng Lord, 10% ang sayo, 90%. Hindi ka pa ba nakontento sa 90%? Alam mo ba? Eh yung 2% nga, laki nakita eh. Eh yung pang 90%. Ayun po, 10 lang yung para sa Lord. At actually, huwag mong pagnasaan yung 10%. Kasi hindi yun sa'yo. Huwag mo nang gawin sa'yo. Dahil itatak mo na sa isip mo, sa puso mo, yung 10% hindi sa'yo. Huwag mo nang angkinin. Kasi pag inangkin mo yan, disaster ang haharapin mo. Amen. Sige po, yun pong pangalawa. Ayan, kaya sa page nag-originate yung tithing natin na yan, konting ano lang po yan. Yung ginawa ni Abraham kay Melchizedek, kaya nung magtagumpay siya. Amen. Sabi po doon sa Genesis chapter 14 verse 20, at purihin ang kataas-taas ng Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abraham ng ikasampung bahagi ng buong samsam. Ayan. Inoper po niya kay Melchizedek yung ikasampung bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam. Alam niyo po, nung mag-meeting kami noon sa Laguna, nagre-report ng tithes. Bakit yung remo mo ubang walang tithes? Ayun po, napansin ko yun. Kasi pag hindi pa ipapadala agad. Ayun, nung mag-meeting po kami sa Mauban, ay kailangan natin ipadala ang ating tithes of tithes. Amin po ba? At hindi na tithes of tithes lang, kundi dapat tithes of all collection. Ayun po ba? Kasi sabi nga, dito nga lang sabi, ikasampung bahagi ng buong samsam. Ano yung buong samsam? Lahat ng nakuha mo, lahat ng pumasok sa'yo. Kaya dapat, tithes of all collection. Amen. Ewan ko kung nag-a-agree kayo lahat. Pero basta mag-tithes ka. Number 2, ito pa ginawa din ng mga, doon sa Old Testament times. Kasi yung sa Leviticus 27 verse 30, at sabi ko doon, at lahat ng isampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon, magiging banal sa Panginoon. So, yung sa Old Testament po, ang mga lingkod po ng Diyos ay nagta-tithes, nagbibigay ng tithes. Kaya, eto, number 3, rekomendado din ito sa New Testament. Kasi sabi niya, sabahan niyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaing babaw, sapagkat nagbigay kayo ng ikapu, ng yerbobel at anis ng kumino, at ang inyong pinababayaan din ginagawa ang lalong mahalagang bagay na pagsabilib, iba't ang katarungan at pagkahabag at ang pananampalataya. Dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaang hindi gawin niya ang iba. So, nais ko lang po diyang ipakita na sa bawat isa sa atin na yung pagta-tithes, ito'y karaniwan at dapat na ginagawa ng mga Kristiyano. Kung ikaw ay Kristiyano, amen, yung kung tatay ko, against, pinipersecute na yung pagbibigay, kasi ano po ba siya? Unbeliever. At normal sa unbeliever na questionin yung tithes. Normal lang yun. Bakit kayo nagbibigay dyan? Ang mampakitingin niya doon, ay wala kayong ibang pinapayaman, kundi yung pastor nyo. Kasi unbeliever siya eh. Hindi niya alam. Pero ikaw, Kristiyano ka. Bakit sasabihin mo bakit magbibigay ng tithes? Yan yung mga unang Kristiyano nagbigay ng tithes. Eh, sino bang tutularan mo? Amen po ba? Parang ano ba yun? Question pa bang magbigay tayo ng tithes? Eh, napakaganda yung sinasabi ng Panginoon, yung plano ng Panginoon. Ano na po yung... yan, sabi mo daw, bakit tayo magta-tithes? Sabi sa Malakias chapter 3 verse 10, yan po, bring all the tithes into the storehouse that there may be food in my house, and try me now in this, says the Lord of hosts.
if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be a root enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. Pinapag-tithes po tayo ng Panginoon. Pinagbibigay tayo ng tithes ng Panginoon. Kaya ano po natin yung sunod. Sinasabi ng Panginoon magbigay ng tithes. Kasi napakaganda ng plano niya eh. At dito po, kailangan ibigay natin yung tithes natin. Kasi ang tithe po, ay sabi, tithing reminds me of God ownership. Kapag nagta-tithes po tayo, ina-acknowledge natin na yung lahat ng ating tinatanggap, kung ano mang meron ka, ina-acknowledge natin na yan ay sa Diyos. Ipinagkaloob lang sa atin. Kasi sabi sa awit 24 verse 1, ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari si Yahweh, ating Panginoon. Ano ba po? Lahat ng nasa daigdig. Ano bang nasa daigdig? Mga material na bagay. Yung pera. Maging ikaw, nasa daigdig ka. Kaya ikaw ba'y mag-aari ka ba ng Diyos o hindi? Ano po? Parang hirap na hirap tayo magsalita. Pag-aari tayo ng Panginoon. Pag-aari mo ba tayo? Yun! Pag-aari po tayo ng Panginoon. Kaya dapat po, yung 10% mismo ng sarili natin, 10% natin, ibigay natin sa Panginoon. Kasi hindi tayo exempted, hindi lang yung pulsa natin ang kailangan magbigay ng 10%. Maging tayo. Kasi ito, isang paraan dito na ipinapakita natin sa Panginoon na tayo po ay Kanya. Na lahat ng dumarating sa atin ay Kanya. At yun po, yung parang yung sa association po, kasi sa Mauban may association po ng mga evangelical churches. At doon po, meron kami tinatawag na monthly dues. Alam niyo po, ako, nagbibigay ako ng monthly dues. Bakit? Ay kasi, itinuturing ko yung sarili ko, nakasali doon sa asosasyon. Ano, responsibilidad mong ibigay yun para masabi mo, lalong-lalo na, ikaw ay kasali doon sa asosasyon. At kung hindi ka nagbibigay ng tithes, aba, ay anong akala mo sa sarili mo? Hindi ka ba kabilang doon? Ini-out mo ba yung sarili mo? Siguro hindi dapat. Kung inaari mong ikaw ay kabilang sa kawan ng Diyos, ay ibigay mo yung nararapat. Para merong katwiran, masasabi mo, may mga resibo ka, masasabi mo, aba, kasali ako dyan. Kaya kung meron ng pagpapala, kung may benefits man, kasi po, sa association namin, merong benefits na matatanggap ang isang miyembro. Ano yun? Hospitalization. Kapag nagkasakit, meron po doon na may matatanggap ng 2,000. Ayan. Ano pa? Hindi lang yung mismong kasali, kundi yung kongregasyon. Halimbawa, sa isang kongregasyon po nakasali doon. Kapag nagkasakit yung miyembro na hospital, meron kang 300 pesos. Miyembro ka lang naman. Hindi ka naman mismong ikaw ang kasali. Yung church ang kasali. May mga benefits po. At nararapat lamang na bilang nare-recognize natin na ang lahat dito sa mundo ay sa Diyos. Maging ikaw na tagasunod ng Diyos, ibigay mo na. Ibigay mo yung tithes mo. Kaya sa katabi mo, ibigay mo na. Ibigay mo na. Ayan po. Kaya wag mo nang ipitin. Ayan, doon sa simbahan natin pinanggalingan, wag mo nang ipitin. Ayan. Number 2, tithing is evidence of growing faith. Ayan. Ito daw po ebidensya na lumalago yung iyong pananampalataya. Ayan. Sino ba nagtithes? Ang nagtithes ay yung mga lubos na nakakaunawa. Yung malalago. Gusto mo bang tawagin ka, hindi ka malago? Ikaw pala, ilang taon ka lang Kristiyano? Baby Christian. Hindi nagtithes eh. Ayun, gano'n niyo yun. Masasabihan kang baby Christian dahil lang hindi ka nagtithes. Sumaya ka naman sa loob mo. 5 years ka ng Kristiyano, baby Christian pa rin. Yung ibang 5 years na Kristiyano, nagpapasal
baby Christian pa rin. Abay, grabe. Eh kasi hindi ka nagtatights. Nasabi ko sa Luke 16 verse 11, kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan sa sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? Amen? Aba, isa pa lang testing. Alam niyo po, sa amin pong negosyo, may namok. Nakagano sa akin eh. Nagbabataw. Ayan po. Hindi niya lang yung babatawan. Nagpapauban po kami. Ayan po. Balik tayo. Nagpapala. Ayan. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan, sa sanlibutan ito, sino magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? Balik ka. Naaalala ko na. Sa negosyo po namin, meron din po kami mga ilang tauhan, may ilang empleyado. Ang number one po na requirement namin kapag may ito pa ako dinidistrang nito eh. Hinahatlangan na rin ako sabihin ito. Hindi na nga siya nagtagumpay, nagtihulog kami sa palayan. Gusto hanggang dito ba naman nagsasalita na ako? Distrahin pa rin ako. Hindi ka magtagumpay. Ayan. So, ang sabi kasi sinasabi ko namin lagi sa kanila, ang dami kong mag-asawa ng Ate Almira. Naalala ko tuloy yung isang nagtanong sa akin nung nandun ako. Sabi niya, si Nathaniel po ba na anak ni Ate Almira ay magkakamper? Sabi ko, magkakamper yun. Sabi ko, ay, hindi alam na asawa. Lumihan na na kami sa unahan kagabi. Nagkikis. Ay, sabi ko sigurado na sagot yung tanong niya. Ayan, ito ulit. Sabi ko, sinasabi ko po sa kanila, hindi ba hindi ka napakagaling? Maaaring yung iba, hindi mo alam na gawin. Pero ang inaasahan namin sa'yo, yung katapatan mo. Yung katapatan mo. Kasi ang hawakan mo, pera. Magko-collection ka ng mga bayad sa loob. Sa tindahan, hahawa ka ng pera. Eh kami, maaaring sa kabisihan namin, hindi na namin ma-check. At ang aming inaasahan mo, gagwardya sa aming negosyo, ay walang iba, kundi nagsasabi na I will rebuke the devourer. Kaya wala kang ibang pananagutan, kundi nagbabantay sa aming kayamanan. Amen. So, ano po, ang Lord po, umahanap lang siya ng mga taong mapagkakatiwalaan para sa kanyang hindi maubos-ubos na kayamanan. At kung ikaw ay qualified na pagkatiwalaan ng Panginoon, yayaman ka, kapatid. Yayaman ka. Sigurado yan kasi sinabi ng Panginoon. Maaaring hindi ngayon, maaaring hindi bukas, pero darating pa rin ang time, yayaman ka. Sinabi ng Panginoon eh, mula daw sa yung bubuksan ko ang durong awan ng langit at walang mapapagsidlan ang kayamanan mo. Amen. Kung magtatights ka. Pero kung di ka itatights, teka muna, huwag mong i-claim yung pangako ng Panginoon. Oy, sobra ka na. Hindi ganun ang Diyos na kung mabait ka, kung masipag ka, eh magpapalain ka na ng Lord. Nagkakamali ka dyan. Ang sabi ng Panginoon, magbigay ka muna. Amen? Magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Hindi yung sinasabi, magsipag ka, magpakabait ka. Ay ibang kaso yun. Amen mo ba? Ibang pagpapala tatanggapin mo doon. Pero kung gusto mong pagpalain sa pinansyal, kung gusto mong ingatan ka ng Lord, pagkaya ng Lord ang lahat ng sayo, na ipinagkatiwala niya, mag-tithes ka. Amen? Yun lang ang aming paraan. Mag-tithes ka. Hindi yung magpakabait ka, hindi ka hihingi, hindi ka kikibo. Hindi yun. Ang sabi ng Panginoon, ibigay mo, hindi ka bubo. Yun lang yun. Yun ang kondisyon. Eh ngayon, kahit alam mong gawin mo dyan, magpatumbling-tumbling ka dyan, hindi ka ba nagtatights? Eh kahit magtatumbling ka, eh yung pangako ng Panginoon na,
i-open niya yung bintana ng kalangitan para pabahain sa'yo pagpapala. Hindi mangyayari yun. Kasi isa lang ang sinabi niya, hindi naman sinabi niya, magpapakabahin ka at bubuksan ko, doon ang kalangitan namin. Yung pagpapakabahin mo naman, hindi naman tayo lugi doon. Kasi meron nakalaan para doon. Pero yung pagbibigay ng tithes, ay merong nakalaan. At yun po yung pinag-aaralan natin ngayon. Kaya sabi dito, kung hindi kayo mapapagkatiwalaan sa tinatanggap nyo, sa pera, sa kung anumang meron tayo, ang hirap mong pagtiwalaan ang kayamanan sa langit. Amen? Meron sana nakahanda ang Panginoon doon sa kalangitan para ibigay sa'yo. Pero nang dahil bumabagsak ka sa testing dito sa lupa, sorry kapatid, hindi ka qualified para tumanggap noong pagpapala. Iniready ng Panginoon doon. Amen? Napakasimple lang po, di po ba? Kung gusto mo maging qualified, explain mo. Amen? Gagaya sa trabaho, mag-a-apply ka ng trabaho, ayaw mo lang mag-prepare na requirement, paano ka matatanggap? Di ba? Hindi ka naman nag-e-effort na kumuha ka ng mga pinapahanda sa'yo. Hindi mo binibigay yung dapat mong ibigay. Paano ka matatanggap? Amen? Yung kaligtasan, tuwa tayo tanggapin kasi free. Amen? Mahilig tayo sa free. Libre. Libre mo nga ako. Inasal tayo. Diyan ka magaling. Gusto mo libre lagi. Pero pag ikaw yung dudukot, ay nako, yan daming kamot sa ulo para magbigay. Yung kung pagbibigay ng tithes, di na pinag-iisipan yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Amen. Dapat habit na ito eh. Habit. Alam niyo po, tapos isang book ko rin nababasa. Yung habit, hindi yan agad na-establish. Hindi agad yun na sa tao, yung habit. Kailangan merong pagsisimula. Yung sabi niya doon, 7-minute habit. Inumpisahan niya, yung 7-minute habit ng reading. Araw-araw, 7 minutes. Alam niyo po, sabi niya, nakakatagal ako ngayon ng 4 hours sa pagbabasa. At sabi niya, sinubulan din niya yung habit niya magsulat ng 7 minutes, araw-araw. At ang resulta, yung book na binabasa ko. Hindi po yung Biblia. Pero sabi po niya, ang pinaka-the best ko rin nabasa na Biblia, libro na nagkengkaan sa akin, walang iba kundi ang Biblia. At doon po sa book niya yun, naka-quote po doon yung mga verses sa Bible. Amen? At yung habit, yan ay na-establish kapag ginagawa mo unti-unti at araw-araw. At yung po bang nasabi, religiously. Ayan. Lagi-lagi. At doon, nag-develop yung habit. At kung hindi mo umpisahan ng pagtatights ng paunti-unti, ng regular, hindi mo yung magiging habit. Amen? Imposible yung maging habit mo yan. Habit mo bang kumain? Oo, habit mong kumain. Kasi gusto mo laging tatakbo doon sa kitchen Amen? Habit mo yun. At kung ang tithes magiging mong habit, ay, praise the Lord, pagpapalain ka lalo ng Panginoon. Number 3 na tayo. Medyo parang na yata ako sa oras hindi mo pala. I think God can trust me with more. Amen. Ano yung ibig sabihin? Sabi doon sa Luke 16 verse 10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Yan. Ipinapakilala mo sa Diyos yung iyong sarili. Amen? Sa pamagitan ng pagka-tithes at hindi pagka-tithes, sinasabi mo, Lord, ako ito. Ako ay pwede mong pagkatiwalaan at pwede rin mo sabihin na Lord, hindi mo ako pwedeng pagkatiwalaan. Amen? Kasi, bakit? Sa pagka-tithes natin, hindi ka mapagkatiwalaan mag-tithes doon sa 10 piso. Magkano yung tithes doon? Piso. Di ba tama ko ba, piso? Yun po, piso. Piso lang, hindi ka mapagkatiwalaan ng Panginoon. Ay, kawawa ka kapatid. Piso lang, hindi mo maipagkabigay sa Lord. Hindi naman sa'yo yan. Sa Lord yan, paano ka pagkakatiwalaan ng Panginoon? Magkaroon ng 100, 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000. Ay, nag-uumpisa lamang po yan.
pagtitiwala ng Lord kung ipinapakita mo na ikaw ay pagkakatiwalaan. Alam niyo po, dun sa negosyo nila, bakit ka na? Ito po maiwala yung negosyo namin. Ano po yung laki ng area, yung dami ng kailangan mong servisyon ay nakadepende sa performance mo. Nakadepende kung kaya mong ipakita na kaya kang pagkatiwalaan doon sa ibinibigay sa'yo. Ngayon, kung hindi ka kaya pagkatiwalaan sa binibigay sa'yo, papawiin sa'yo yan. At eto pong pinag-aaralan natin, the same lang. Kung hindi ka mapagkatiwalaan ng Panginoon sa maliit na bagay, sa maliit na halaga, ang hirap po, kahit siguro ikaw, mismo sarili natin, tanongin natin sarili natin, ay pag pinagkatiwalaan tayo, tapos hindi mapagkatiwalaan doon sa simpleng bagay, hindi man lang mapagkatiwalaan sa trust, sa konting sekreto, sa konting pagpapala, ay paano ka gaganahan pagpalain ng mas malaki? Eh alam mong wala rin mangyayari, dadalhin lang niya sa kung saan, ipag-beer house lang niya. Kaya sino pa nag-beer house sa atin? Wala na. So, mapagkatiwalaan tayo sa maliit na bagay upang yung malaking bagay na inihanda ng Panginoon, pagkakatiwalaan tayo. Sige po. Ang purpose po ng Panginoon sa tithing ay para ma-meet yung needs ng church. Ang gusto kasi ng Lord ay yung pangailangan sa simbahan, matugunan. Ano daw po? Kailangan ng pambili ng string ng gitara. Kailangan ng pamasahe, paghain ng mga worker. Yun ang gusto ng Lord, yung kailangan doon sa templo niya, sa simbahan niya, ay merong matutukot. Kaya ka pa nagbibigay ng Panginoon ng tithes. Pero lugi ka ba? Hindi naman pero ito po nangyayari. Sabi po doon sa Nehemiah chapter 13 verse 10, nalaman ko rin ang mga Levita at ang mga mag-aawit na dapat maglingkod sa templo ay umuwi na sa kanilang mga bukirin sapagkat hindi sila tumanggap ng bahaging na ukol sa kanila. Nagalit ako sa mga namamahala at sinabi ko, bakit pinabayaan ninyo ang bahay ng Diyos? Amen? Meron po tayong responsibilidad. Alam niyo po, yung mga tao yun, doon sa una pong mga kabanata, sinasabi nila, hindi po namin mababayaan ang bahay ng Diyos. Pero dumating yung time, pinabayaan nila ang bahay ng Diyos. At alam niyo po, sa pagpipigil natin yung tithes, yun ang nangyayari. Alam niyo, yung mga worker niyo, bantayan niyo, baka uuwi yan sa bukirin nila. Amin mo ba? Kasi, wala na po kami wala na po kami kahit pang kape. Baka yung mga inaasahan ng Panginoon doon sa church na yon ay iniipit yung dapat ibigay nila sa Panginoon. Amen? Alam niyo po, napakaganda ng plano ng Panginoon. Ibigay at para may magamit doon sa templo, para may magamit doon sa church, na hindi na uwi ang mga worker. Amen? 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 Nandun yung pangailangan ng mga manggagawa. Amen? Kaya po, nandun yun yung plano ng Panginoon sa tithes. At sa pagbibigay mo ng tithes, lugi ka ba? Hindi naman Kasi sabi, doon pa sa mga sumunod doon, ang sabi doon, open yung sa Malakias, chapter 3, verse 10. Sabi po dyan, sabi niya po, I will not says the Lord of hosts, I will not open for you the windows of heaven and pour out for you so much blessing. So much. Ang ibibigay ng Panginoon ay sobrang napakarami. Bulto-bulto. Amen? Yun ang plano ng Panginoon. Ang nasabi pa niya, and I will rebuke the devourer for your sake. Alam niyo po, yung mga kumpanya, doon po sa amin sa Pauban, meron kami power plant doon, at lagi nilang ibinabandera na sa ganitong loob ng kahabang panahon, zero casualty sila. Walang na-aksidente. Walang na-disgrasya. At alam niyo po, sa Panginoon, kapag bibigay tayo ng tithes, ang Panginoon ang nagpo-protect. Ang Panginoon ang nag-iingat. Maaari sabihin mo, wala kang security guard doon sa bahay mo. Iingatan po yan ng Panginoon. Kasi, kasama po yan sa package. Nasabi kanina ni Pastor Boy doon sa tren na sumakay, pamasahe lang Hindi niya na kasama doon yung pagkain. Dito po sa pagka-tithes, akala mo lang malang pakinabang pero meron.
magta-tithes ka. Amen. Ang bottom line pa rin, magta-tithes ka. Ayan. Ito naman po yung tanong ko. Tanong pa lang ng Panginoon sa atin. Are you willing to give your tithe? Willing ka ba? Amen. Yan po, ikaw ito lang po ito sabi po sa Mateo 21 verse 28. Merong dalawa, dapat ano sa akala ninyo? Isang taong may dalawang anak at lumapit siya sa una, sinabi sa anak, pumaroon at gumawa ka ngayon sa ubasan. At sinagot niya at sinabi, ayaw ko. Dapat nagsisiyay siya pagkatapos at naparoon. At siya lumapit sa ikalawa at gaya din ang sinabi. At sumagot siya at sinabi, Ginoo, ako'y paroroon at hindi naparoon. Alin baga sa dalawa ang gumanap sa kalooban ng kanyang ama? Sinabi nila, ang una, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang mga maniningil ng buwis at ang mga patutok ay nangauuna sa inyo sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Ilang beses niyo na narinig ang tithing? Tinatanong ko po kayo, tanong po yun? Marami. Marami na pong beses natin na narinig ang turo patungkol sa tithing. At ano pong sinasabi natin? Sinasabi natin, Opo, Panginoon, magbibigay ako ng tithes. Pero kung hindi pa rin natin ibinibigay yung tithes natin, walang silbi. Yung sinasabi niya doon na, sabi doon, ako'y paroroon. Sabi niya, oo, pupunta po ako doon. Sabi niya, opo Panginoon, magbibigay ako ng tithes. Pero hindi naman sumunod. Hindi naman tumukot. Sabi lang, oo. Pero hindi nagkaroon at, hindi po. Sabi ko, sinong sumunod? Yung sabi, hindi po ako magbibigay. Pero pagkalipas ng ilang sandali, dumukot pa rin sa kanyang wallet at ayan. Yung pong pagsunod sa sinasabi ng Panginoon, kailangan ng action. Hindi ng salita. Hindi ng pangako. Hindi kailangan ng Panginoon ng salita at pangako. Ang kailangan niya, yung tithes mo. Amen? So, naman po ay sa maikling sandali ng oras na ito ay tayo yung merong nakuha. Na sa pag-uwi natin, alam na natin ang ating gagawin para magpalain tayo. Amen po ba? And expect the taxes of Canaan, yung simbahan, yung dolyares, and dolyares po yan. At yung pong proteksyon, nandun po yung kamay ng Diyos na magpo-protect sa lahat na nasa sa atin. Amen po ba?